Hello guys, welcome back muli sa aking channel. Guys, may sasagutin ko lang po yung nag-message sa aking isang video ko about doon sa bahay ng may nag-message po kasi. Sasagutin ko lang tungkol dito sa aking content na isa. Okay? Yun po. Sasagutin lang natin. Nakalagay po dito. Ito po yung sagot ko sa tanong niya. Okay. Message sa aking isang video, yung doon na paano bumili ng housing unit sa NHA kahit may beneficiary. Ito po, nakita nyo naman po ha. Yan. Ipakita ko ulit. Yan. Okay. Ngayon, ito po yung sagot ko sa kanya. Ang tanong niya po, ito, basahin ko po. Good PM po sir, ask ko lang po, saan po pwedeng ma-verify kung siya po ba talaga ang beneficiary ng bahay o sa kanya ba nakapangalan bilang awardee ang bahay. Okay? Ngayon po, sinagot ko na siya, pero ito po yung ano ko. Hindi nyo naman kailangan mag-verify talaga mag-direct sa inyo sa ika nga, kasi nga, bibilhin nyo nga sa hindi tamang paraan. Sabihin, bibilhin nyo sa kanya. Kasi, siyempre, pag nag-usisa ka, magtataka yung taga-NHA. Bakit mo inaalam yung ganon? Bakit mo pa kailangan mag-verify sa NHA? Kung talagang bibilhin mo siya, yung sinasabi mo na yung kung siya na nakapangalan, kung sino man siya, kunin mo yung original document. Yung pang-una mong tingnan sa kanya. O kaya humingi ka ng Xerox. Kasi alam ko nakalagay diyan yung block, lot, saka yung pangalan ng area. Ibig sabihin, lahat ng detail nandiyan. Hindi mo na kailangan doon magpunta sa NHA. Ngayon, kung sa pangalawa, may naano ka na po, kinuha mo na yung dokumento, tinignan mo yung dokumento. Ngayon, tingnan mo kung hinulugan na niya, binayaran na niya. Kung nabayaran na niya na kahit isa o dalawang beses, kunin mo yung resibo niya, pinaka-resibo o kaya pinaka-papel. Kasi may papel yan ng binipil-upan bawat magbabayad ka sa NHA. Yung papel, katibayan na siya nagbabayad kasi doon sa papel na yun na kanyang pinipil-upan, doon po nakalagay yung original na beneficiary, tapos yung lot ng bahay at saka unit, at saka yung block. Doon po yung nakadetail po lahat yan. Hindi mo na kailangan alamin pa pumunta ng NHA. Kasi pag pumunta ka, magsasabihin bakit mo tinatanong at inaalam kung siya talaga siya nakapangalan. Hindi, malalaman tuloy na binibili mo sa kanya. Kasi yan, guys, yung binibigay po kong idea, dapat din kayo gumawa din ng mga gandang paraan. Kasi yan, kasi marami bawal talaga ibenta yan. Pero, pwedeng gawin ng may mga paraan yan. Kasi ang NHA, hanggat ikaw yung nagbabayad sa NHA, hindi yan kukunin sa'yo. Kahit sino man yung, kahit ito si original beneficiary, nagbabayad. Tapos bibilhin mo ng second beneficiary, bibilhin mo na ngayon. Kailangan, continuous mo yan ihuhulugan. Kasi pag hindi yan nahulog, at may magbibigay po yan ng letter, magbibigay ng notice po yan, na dapat ka na magsimula magbayad. Yun, magbibigay. Kung halimbawa updated ka ng pagbabayad, bawat punta sa bawat punta sa NHA at pupuntahan ka, magpapadala po ng letter yan. Ngayon po, pupunta ka sa pagbabayad, hindi naman alam ng NHA kasi hindi ka naman magpupunta sa branch. May mga offices po yan na pwede mong bayaran sa malalapit na area. Hindi naman masasabi yun na, ikaw ba si ganito, di ka man tatanungin. Ang tatanungin nila lang, dalhin mo yung pinaka-resibo na yung pagbabayad niya, ipapakita mo lang doon at alam mo yung yung mga detail niya, yung po ang ilalagay mo sa resibo, yung sa pagbayad mo. Kasi hindi naman sasabihin ng yan na, si ganito, wala naman sila laging picture niyan eh. Diba? Kailangan, pagpunta ko, bawa ikaw nakuha mo na yung original document, kinonvert mo yung bahay at saka yung original document. Kung siya ngayon, kunin mo yung, at saka kumuha ka din ng ID niya. ID ng
kung alam mong original beneficiary, kukunin mo ID niya. At saka yung doon sa original dokumento. Yung pagko-convert mo yun kung isang pangalan, tapos titingnan mo din kung isa din yung nandoon sa block, yung sa bahay na sinasabi mo. Yun yun. Tapos ngayon, hihingi ka rin sa kanya ng resibo kung nabayaran na niya. Kung hindi pa, pinakamahalaga po talaga yung original document. Di ba po? Kung halimbawa po, talaga mas maganda kung nabayaran na niya kahit isa o dalawang beses. Kasi doon ka kukuha ng resibo. Doon yun ang dadalhin mo. Kahit ikaw halimbawa nabili mo na siya, yun ang dadalhin mo pag nagpunta ka doon sa NHA branch. Hindi naman main office yan, may mga ano yan, may mga sub-office yan. Hindi pwedeng, depende na lang sa location niyo sa area. Tulad ng iba po ng ibang subdivision, sa mga Hugo Perez po na yan, may mga malalapit na offices. Doon siya, may nagtanong din ako, gagawin din natin ng video yon. Nagtanong din ako doon, may ano sila doon, every Wednesday ata, nagpupunta doon yung NHA para doon sa mga magbabayad. Yun ang ibig kong sabihin. Kaya i-include sa system, kung ikaw naman nakabalik ka sa kanya, nabili ka, pangalawang beneficiary ka, nabili mo siya. Ngayon, dadalhin mo yung resibo na yun. Yun ang ipipill out mo doon sa NHA. Tatanungin ko, anong bang black po, ay si ganito, si ganyan, si pulano, si Juan, ganyan. Yun po ang yun ang anuhin mo pag bawat magbabayad ka. Hindi mo na kailangan pumunta sa NHA. Yan po, kung yan po ay nabili mo na, huwag ka na mag-aalala masyado. Basta't magbayad ka lang ng magbayad. Yun, bayad ka lang ng bayad hanggang ma-full payment mo yan. Kung ikaw ay hindi original beneficiary, kung ikaw ay bumili doon sa original beneficiary, bayaran mo lang ng bayaran yan. Pag na-full po yan, pag ako, hindi naman pag na-full payment yung po naman yan po hindi naman sasabihin ng NHA na kukunin ko, ibayad na. Yun po, ang mahalaga doon, nagbabayad ka sa NHA. At sa gagawaan nyo po yung letter, yung bibilhan nyo, yung bibili kayo dun sa kanya sa original beneficiary, gagawa po kayo ng letter. May mga dokumento po kayo yung gagawin. Doon sa may mga vlog na rin ako, may mga na rin ako tungkol sa dokumento, anong mga dokumento na ang inyong gagawin. Pero pag gawin nyo po rin siya ng letter, ibig sabihin ng letter, gagawa na siya ng letter na kasulatan na ibibigay sa iyo. Halimbawa, gagawa siya ng letter. Dear NHA, ibinibigay ko na po ang obligasyon ng bahay na ito kay Pedro o Juan sa mag-asawa dahil po hindi ko na po kayang bayaran ang bahay na ito. Dahil sa loob ng ilang taon, dahil po nawala na po ng ganito, maraming dahilan, di ba? Kasi hindi ka naman siguro bibili at wala po naman po sa panahon po ngayon wala po magbibenta agad-agad ng bahay. Yung after ng ilang taon mo yan bago mo ibenta kasi wala nga silang manghulog. Ang iba dyan nasa 5 years na, 9 years, yan po. Ang iba naman na ibibenta agad na maaga dahil nga di talaga sila sanay mamuhay ng Manila o uwi na lang ng probinsya. Yun po ang natin. Kasi nauunahan agad tayo ng kaba pag bumibili tayo ng bahay. 100% po, marami pong bumibili niyan. 100%. Sasabihin lang po ng NHA na bawal. Bawal po kung hindi mo pa yan kung hindi mo nahulugan buwan-buwan. Pag hindi mo nahulugan yan ng buwan-buwan, pagso ako, bibigyan ka ng notice na ibibigay sa iba yan. Yun na ngayon, para sa iyo yun. Kasi may marami pong paraan para tayo makakuha ng bahay. Kasi iniisip agad natin yung ganun. Kailangan po, kung ito po pang idea po, bibigay ko din sa inyo. Kung halimbawa ako bibili kasi talaga po, ako po member ng Pag-ibig pero hindi ko gagamitin ng Pag-ibig ko sa pagkuha ng bahay. Hindi ko gagamitin kasi maging practical po. Hindi pa po ako ngayon sa inyo dahil nga nandito pa sa ibang bansa, saka wala pa po talagang sapat na halaga na pambili ng bahay. Pero po sure ako, 100% po, makakabibili tayo. Sisikapin natin makabili. Para makakuha kayo ng idea kung paano gagawin. Kung halimbawa ako man ang gagawa, kung halimbawa ako man ang bibili, ito po ang gagawin ko. Kung halimbawa nakita ko yung unit, yung binibenta niya ng ilang taon na siya na nakatira doon. Halimbawa, 5 taon na siya doon, nahuhulugan niya paminsan-minsan.
Tapos gusto niyang ibenta na ngayon. Siyempre, naghanap na kayo. Halimbawa, ibininta yan ng, halimbawa lang, 200k, ganyan. Tapos ikaw na magpapatuloy magbayad. Yun nga, mag-ano kayo ng mga dokumento. Ngayon, pupunta ka muna sa NHA ngayon. Napasikreto. Huwag mo yung isasama yung original beneficiary na bibilan mo ng bahay. Pupunta ka sa NHA, magkikipag-usap ka. Kung halimbawa, ma'am, ako po yung kapitbahay ni ganito kasi may unit siyang ibinibenta sa akin. Nais ko na lang, ako na lang umako lahat ng obligasyon. Kasi alam ko po yan, magpapail kayo ng panibagong beneficiary to transfer po sa inyo. Kasi kagamihan po natatakot bumili ng NHA. Wala na po ngayon. Dati oo. Ngayon para sa akin. Kasi naisip na rin yan ng NHA. Pero yung mga original beneficiary, hindi na po talaga makakakuha yan. Pero kung ikaw ay bibili ng bahay at mayroon ka ng bahay sa iba, nakakuha ka na ng bahay sa Pag-ibig, tapos nakakuha ka na ng bahay sa ganitong gobyerno, sa ganitong gobyerno, hindi ka na talaga bibigyan kasi na-trace ka na. Dapat isa lang. Ngayon, kung halimbawa walang-wala ka, nakukuha pa, boss, sugaran ako. Huwag ka matakot na kung bumili. Kasi wala ka pang nabibili na bahay kahit isang unit sa gobyerno sa Pag-ibig. Okay? Kailangan piyong na Pilipino ka lang, hindi ka PhilAm. Ayun po, ang dapat natin gawin, mag-ano po tayo, mag-mind. Hindi yung aasa lang agad tayo. Sabihin, may gagawin din tayo para mapunta sa atin yung unit. Ako po, kung kukuha po ako ng unit, ang gagawin ko talaga, mag-i-in po ako sa NHA. Kasi yan, kung sasabihin ko, unang bitaw ko po sa NHA, sasabihin ko, ma'am, may binibenta sa aking unit. 5 taon na po niya natitirahan o 9 na taon na. Tapos ngayon nahulugan lang niya sa paminsan-minsan, ngayon wala na sa panghulog. Gusto ko sana na lang, ako na ang umako. Ngayon po, kasi kung may mga penalty na yan, pag sa ako, matutulungan ka din ng NHA na okay yan, kasi hindi na naman yan nahulugan. Kasi alam ko po, 5 years above, pag hindi mo na yan nahulugan, kukunin nila yan. Pero hindi pa aalisin yung may-ari dyan. Hanggat hindi pa makasikaso ng NCC yan. Pero 5 years, kasi may mga notice yan na dumadating sa'yo. Kung hindi mo yan ma-reply, ma-comply, permanente po, mapapalis ka. Ang ibibigyan po yan, kung sino po ang karapat-dapat na magbayad. Iniisip dito naman, hindi naman yung laging walang pambayad. Ang kakayahan ngayon, sa panahon po ngayon, iniisip lagi ng NCC ngayon, yung kakayahan na magbayad at wala pang nakukuwang bahay at mababa din ang sahod. Yun po. Huwag po tayong matakot na gumawa ng mga pamamaraan. Maging practical po tayo. Ako po hanggang ngayon, hindi ko po ako nagmamadali kumuha ng bahay. Kasi maraming paraan makakuha tayo ng bahay. Mas masama po yun. Ito po, idadagdag ko. Mas masama po yun, yung mga pabahay ng NHA, i-occupied natin na walang man lamang kaalam-alam ng gobyerno, basta titirahan agad na lang natin. Siyempre, pag yun ay nalaman ng NHA, kami sa mapapaalis kayo. Wala man lamang. Kasi ito po, misisal ko po sa inyo, mayroon po sa isa sa Cavite area, na pabahay sa Cavite, may nag-ikot, nagpamember. Scam pala yung nagpamember. Inoccupy na ang mga unit, nakatira na lang sila doon, pinaalis din. Kasi wala ka. Kaysa mas maganda na lang, bumili ka na lang sa may-ari ng nagbibenta ng unit. At least yun, may sugal ka pa. Diba? Hindi yung, kasi yan, hanggat maaari, kasi pag nabayaran mo naman yan, hindi nahabulan ng NHA yan eh. Pero hanggat hindi yan bayad, hahabulan ng NHA yan. Diba po? Lalo nakukuha yung ibig explanation ko. Sabihin, hanggat nagbabayad ka, hindi walang pakialam yan kung sino man ang nakatira dyan. Kasi nagbabayad ka. O kaya kadikit mo yung yung nabilhan mo, dinulmayo sa'yo, bigyan mo ng pangbigas-bigas, o ikaw na naman bayad doon, abutan mo naman kita, o bigyan mo ng 200 o 300, kasi malaki naman ang benefits mo makukuha mo sa kanya. Diba? Huwag tayo manghinayang sa pera kaysa yung
wala pagdating ng araw, wala tayong pundar, wala tayong nabiling property. May mga ganun po sitwasyon. Huwag tayo masyadong magtipid. Ibig sabihin, mamuhunan din tayo. Ganun po yun. Kaya po, matagal-tagal po talaga. Marami man akong gustong gawin sa aking mga vlog hanggat sa mga pabahay na to. Hindi ko pa magawa dahil nga nandito pa ako sa Saudi Arabia nagtatrabaho. Pag-usog ako, pag naano tayo po, saka na tayo magko-continue mag-vlog. Lahat ng ano natin, ano natin, talagang ano natin, legit talaga ano natin. Hindi yung kukuha lang tayo ng mga ano. Ito po, itong video ito, kahit po makuha ng NHA, kahit sila makuha, ang akin po, hangad lang po natin dito, makakuha tayo ng idea kung paano tayo bumili. Ibig sabihin, ako po ang may-ari ng bahay, ay kailangan ko ng pera, hindi ko ibibigay, hindi ko ibibili. 5 taon ako dito nakatira, ay nababaw na ako sa utang, wala naman pambayad na tayo, wala akong trabaho, hindi ko pa ibibinta. Ano unahin mo? Yung NHA, ikaw magugutom. Hindi, siyempre, unit mo naman, kakapatan kong ibinta yon. Diba? Ganun nun po yun. Siguro, nagtataka kayo kung hindi pa ako taga-NHA. Pero sa akin, experience lang po. Naisishare ko lang po yung mga sa akin nasishare, sa akin nadidinig o ano man. Yun po. Kaya po kung halimbawa nagugustuhan yung aking mga content about dito, paki-like na lang po, paki-subscribe, paki-share na rin para tayo makatulong. Kung may mga tanong po kayo, mga sagot, ano nyo lang, huwag ko yung maiyang isa ay sasagutin po natin yan sa aking abot ng aking makakaya. Thank you for watching.